Hi Cancer, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong first half of the month of November 1 to 15, 2024 for your career and money. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, for your career and money, Cancer, November 1 to 15, 2024. Para po ito sa inyo, Cancer, sa inyong career and money po, November 1 to 15, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gusto magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Cancer. Open na po inyong Monthly Gabay Tarot reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me Cancer for schedule. Maraming salamat po. Spirits Guide. Mga ganap po para kay Cancer sa career and money nila ngayong November 1 to 15, 2024. Cancer, career and money. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer ngayong November 1 to 15, 2024. I need 2 cards po. Okay, Cancer. Ngayong November 1 to 15, 2024 for your career and money, may dumating na opportunities dito na kailangan yung pumili. Kailangan yung pumili, tapos kailangan yung magdesisyon. Para maka-create kayo ng best choices, best decision, konkretong plano po ay kailangan. Mag-iingat kayo kasi may nag-observe sa iyo, may nag-spy sa iyo, may mahilig magmanipula. Pwedeng rivalry ito or competition. Okay. So mag-ingat kayo sa kanya ha. Pwedeng nahihirapan ka kung pwedeng nahihirapan ka sa isang toxic na tao. Pwede din nahihirapan ka sa paggawa ng desisyon kasi you felt guilty, you felt nabibigatan ka. Nabibigatan ka to move forward, nabibigatan ka sa paggawa ng desisyon. May i-sacrifice kasi. Ganun. Okay? Wow. This is gift. You will discover new talents that will lead to new opportunities. Wow. Use your opportunities that arise. So, yun nga. This is a clarification of your card here na may opportunity na binigay sa inyo. So, gamitin nyo po daw itong opportunity na ito para sa pag-level up nyo. Okay? Direction. Do not deviate from your path. Attract a mentor if necessary. Plan where you want to be. So, may advice po dito na kailangan nyo daw ng mentor, advisor, or wiser, yung marami ng experience sa buhay. Pwedeng naka-line up sa inyong business industry. So like for example, kung teacher kayo, hingi kayo ng advice sa isang teacher na wiser na marami ng experience sa buhay.
Basta may mga ganyan na naka-line up sa inyong negosyo. Like for example, negosyo na marketing, oo, na isang produkto. Tanungin mo yung isang tao na wiser na may experience sa ganyang negosyo. Kasi makatulong yung experiences nila para may magkaroon ka ng ideas, para aware ka sa posibleng mangyari. Madagdagan yung kaalaman mo eh. Kasi itong pag-share ng experiences nila, malalaman mo yung sagot sa inyong mga katanungan din. At saka magkakaroon ng solusyon sa inyong problema. Pwede din na like for example, gumagawa kayo ng strat plan. Makatulong din yan kasi may mga experiences nga sila. Kasi gagawa kayo ng paplano dito. Yung sabi ko sa inyo kanina dito, the create concrete plan para makagawa kayo ng best choices, best decision. Okay? Spirits guide. Energy po ni Cancer sa career and money nila ngayon November 1 to 15, 2024. And the clarification of this card po. Okay. Remember, Cancer, at the end of the day, alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So ano yung energy mo sa career and money niyo po? First half of the month. Okay. Connect po daw kayo sa inyong intuition kasi some of you hindi alam na may taong nag-spy sa inyo. Connect kayo. Kasi sa intuition, siya yung magsasabi kung na may nangyari na hindi mo alam, siya din yung magsasabi na may taong hindi totoo sa inyo. Makinig kayo sa inyong intuition. Kung hindi nyo alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, i-search nyo po sa Google kasi maraming paraan yan. Okay? And andito rin siya eh. Andito po siya. Na-distract kayo sa kanyang energy, sa kanyang negative energy. Kasi may itong taong ito, this is rivalry, competition, naiinggit sa'yo. Insecurity, nakikita ko dito. Mahilig siyang magmanipula. So, lumabas siya dito from your oracle to tarot cards. So, give attention kasi repeating message yan. Kung maaari, bigyan niyo po na solusyon at aksyon. Basta repeating message. Kung araw-araw mo na lang itong na pinupush, kung araw-araw mo lang ito narinig, itong may hilig, itong taong insecure, selos, mahilig magmanipula, then give attention. Pinupush ng cards nyo na kailangan nyo bigyan ng attention yan kasi baka mapahamak kayo, baka lumaki yung problema nyo, ganon. Ang higit sa lahat, kailangan nyong i-put boundaries. Put boundaries kayo sa taong ganito. Kasi nakikita ko talaga na hindi siya totoo sa iyo. Hindi niya pinapakita yung totoo niyang intention sa iyo. Hihilahin ka nito Hihilahin ka niya pababa. Pwedeng competition talaga to or selos, rivalry. Pag healthy competition, ang saya niyan. Pero unhealthy competition, nakikita ko dito, mostly, may tao talagang na-insecure sa inyo. Yung hindi totoo, yung ina-advise niya sa'yo, hindi yung mapahamak ka. Ganun. So, be wiser. Baka ang intensyon na ito, ang intensyon ng taong ito is, mapanghinaan ka ng loob, i-discourage ka, may plano ka na, tapos pinaalam mo sa kanya, so, may chances na abusuhin ka niya. Ganon. So, wag niyong i-share yung ideas mo, plano mo sa kanya. Kung pwede po. Okay?
So, makinig po daw kayo sa inyong intuition. Kasi some of you hindi nakinig. Kaya pinupush ng cards nyo dito na may tao talagang mag-ingat kayo sa tao. Kaya kasama nyo to, kausap nyo to. Listen to your intuition, reconnect to yourself, listen to your intuition, and redirect your energies. Okay? Yon. Ano pa? Ano to eh? Ending with new beginning. This is completion of cycle. Ano to? Paano to sasabihin? Okay. Pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Nagaganap ang pagbabago kung ikaw mismo ay tanggap ang pagtatapos na ito. Ang pagsuko. Kailangan ng ano dito eh. I-give up nyo, i-embrace mo ang mga nangyari. At i-release nyo ito para mag-move forward. And don't worry kasi nakita ko talaga dito pagtatapos sa isang mapait na sinapit. Mawawala na yung blockages na nagdulot ng pagkawala ng chances, pagkawala ng trabaho, or mga hadlang sa pananalapi. Mawawala yung blockages na yan. Okay? May parating po na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. So, yun ha. Kapit kayo dito kasi may na-release mo na ito eh. Pagtatapos ng isang mapait na sinapit. So, ang kapalit niyan, papasok na yung blessings na para sa iyo. Kasi naging maganda na ang inyong flow of energy. Alam niyo naman na kung positive energy flow yan, mas lalong lulapit yung mga blessings na para sa inyo. So, accept and learn the past situation. So, this is ending with new beginning. Spirits guide, possible blessings po na ma-receive ni Cancer ngayong November 1 to 15, 2024 sa career and money nila. And the clarification of this card po. So, ano yung blessings na para sa inyo? Kailangan mo ng mahabang pasensya. Naiinip ka dito? Cancer? Bigyan mo ng mahabang pasensya kasi may parating naman dito na isang opportunity na magkakaroon ng growth sa inyong career and money. This is pagpaplano eh. Kailangan ng konkretong plano talaga, Cancer. Pinupush ng cards nyo. So may parating na opportunity, chances para magkaroon ng growth sa inyong career and money. Kailangan mo lang maghintay eh. Pero parating na ito. Okay? Kailangan mo lang maghintay. So be patient. So opportunities, the blessings is opportunities. And malapit mo nang maabot ang iyong goal sa buhay. Parating ng resulta sa inyong sipag at tiyaga. Naghihintay at malapit ka nang mag-harvest. Kailangan lang ng mahabang pasensya. Parating pa ito eh. Okay. May paalala ang card niyo po dito. May pera kayo, oo. May tao kasi dito, scammer. Manluloko. May in-offer sa inyo na maari kasing itong offer niya sa iyo is scam investment. Like for example, na nagpo-post siya sa kanyang social media na yung 500 na naging 1,000 pagkabukas. Yung too good to be true, yung ang bilis talaga ng ng pagtubo ng pera. Pero scam investment ito. Iba-iba naman ang offer nito. Example lang naman yan. Okay? Pwede din na nanghiram ng pera sa iyo kasi i-invest niya. Pero yun pala, hindi pala. Hindi niya ibabalik sa iyo. Like, for example, kailangan niyang magsugal.
hihiramin niya yung pera niya, ibabalik yan na ng doble. Pero hindi niya ibalik. Ganon. Kasi alam ng tao na may pera ka. Cancer. So, mag-ingat talaga. Kasi may taong hindi totoo. Yung panay promise sa'yo. Na nainganyo ka anong tawag dito? Yung naniwala ka sa kanyang offer. So, alamin niyo muna, like for example, investment ito, malaking investment na kailangan ng malaking pera. Tapos, ang offer niya is malaking balik na pera, return investment, yung na doble yung pera mo. O sa ganitong panahon na, like for example, sa 3 months, babalik yan sa'yo ng ganitong times 2 yan. Pero malaking pera yung kailangan. Kasi alam niya na may pera ka. So, alamin niyo muna, kunin mo yung documents niya, kung legal ba. Ipacheck niyo sa attorney niyo o ipacheck niyo sa government agency. Para may kayo, may karapatan talaga kayong maningil sa kanya. Oo. Kung pwede, may official receipt. Kahit kaibigan niyo to, kasi itong pera na ito, pinaghirapan mo yan eh. Ayaw ng card na masayang yung pera nyo. Okay? Tapos, yun, habaan ng pasensya. Alamin nyo muna kung totoo ba yan or hindi. Pero nakita ko talaga hindi totoo yung offer niya. So, be wiser. Kung pwede, wag mo nang mag-invest ngayon. Kung pwede lang po. Ayun naman po yung masusunod kasi buhay niyo po iyan. Okay? Huwag kayong magmadali. Kasi naging patient talaga kayo. Huwag kayong magmadali. Okay? Habaan ng pasensya. At saka, nakikita ko rin dito na kailangan yung gumawa ng konkretong plano. Konkretong plano ay kailangan dito. Okay? May tao daw ng loko sa inyo na bumalik sa inyo, guilty po daw siya, pero dapat guarded kayo ha. Marami kayong gawain dito. Or pinag-isipan nyo yung opportunity na dumating sa inyo ng mabuti. Kasi pumipili ka dito, mag-make ka ng decision, nahihirapan kang gumawa ng decision. Okay? So ano pa? Nakikita ko rin dito na okay. Nagkaroon ng pagkakaisa, nagkaroon ng pagbalanse. Stability, nakita ko dito. Tamang pag-manage ukol sa financial at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. Yon. May natanggap kayong pera. Tapos, pag-manage po daw, pag-budget, para mas lumago pa yung kaperahan. Okay. Save money, Nakikita ko dito, kailangan nyo mag-save ng money. Kung balak nyo mag-travel, pagbalanse ay kailangan dito kasi ayaw ng card na magkaroon ng disbalance sa inyong kaperahan. Kasi pinaghirapan nyo itong kaperahan nyo eh. Kailangan mong ibalanse. Enough bang money mo? Hindi ka ba ma-short? O balanse pa ba rin kung kung kunin mo yung half ng pera mo para travel, ganun. Basta pagbalanse sa kapera dito, be wiser, wag mag-overspend and save talaga. Save. Check your money now. Pagbalanse kailangan dito. Tamang pag-manage ukol sa financial at budget talaga. Para mas lumago pa yung kaperahan mo. Kasi nakita ko dito nayayaman ka, Cancer, nang dahil sa pagkakaroon ng disiplina sa inyong kaperahan. Yung alagang-alaga nyo, ang kaperahan nyo, yung ipon nyo, yayaman ka niyan. Magkakaroon ng resulta, magandang resulta sa inyong pagkakaroon ng disiplina sa inyong kaperahan. Okay.
Okay? Spirits guide, challenges na ma-overcome po sa career and money ni Cancer ngayong November 1 to 15, 2024. Ma-overcome po ito ha. The clarification of this card po. Okay. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa suporta sa ating channel. At maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Let go mo na itong past mo, old emotions mo. May nangyari kasi na sa nakaraan na mas gusto mo iyon kaysa ngayon. So, let go mo na ito and move forward. Okay? Pwedeng nostalgia ito or you're living in the past. Kailangan mong mag-move forward. Try something new sa present para sa future. Para magkaroon ng better outcome sa future. Kasi kung mag-look back ka sa nakaraan, magiging stagnant yung present nyo. Paano na kaya yung future? Okay? Yan yung paalala po. At saka, okay. Another card. This is a repeating message. Cancer, listen. Repeating message to ha, pinupush talaga ng cards nyo. Pagbalanse sa inyong kaperahan, huwag mag-overspend. Check your money now. Kinukulit kayo ng inyong cards, Tapos, huwag pa daw kayo mag-overspend sa work or mag-overwork sa work. Kailangan mong mag-relax. Actually, nakita ko nag-overthink dito si Cancer. So, you should stop overthinking kasi it can steal your happiness. Madadrain yung energy mo niyan, mawala yung opportunity. So, huwag kayo mag-overthink kung pwede po. Okay? Yun. So, yun, pagyamanin nyo yung blessings sa binigay sa inyo. Ang dami dito, See you tomorrow, Cancer. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.